Bahagyang humupa ang lagpas taong baha sa ilang bahagi ng Hermosa, Bataan. Pero malaking hamon para sa mga residente ang muling pagbangon dahil lubhang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Mel, dahil sa matinding epekto ng pag-ulan na nagpalubog sa ilang barangay, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bataan. Kung kahapon malailog ang kalsadang ito sa Barangay Daungan, Hermosa, Bataan, ngayon balik normal na matapos ang pagtila ng ulan at pagsikat ng araw. Kanya-kanyang linis sa mga residente para tanggalin ang mga putik na iniwan ng baha. Medyo hassle po kasi pagkatapos po namin maglinis, babae na naman po kami. So, mahalaka rin din po yung tubig namin. Patitinding burak po na yan. Mahirap po na eh. Dahil po tumitigas po siya pagka napabayaan. Dito po sa Barangay Almacen, naranasan daw yung hanggang lampas tao na baha. At kung makikita ho ninyo, pasado alas 4, ay meron pa rin konting tubig dito sa kanilang kalsada. At ayon po sa mga residente, dito pa lang sa bungad ng kanilang barangay, ay hanggang dito raw po yung inabot ng baha. So kung yung height ko yung pagbabasihan, mga hanggang dibdib or leeg ko po, yung itinaas ng tubig dito sa kanilang barangay. Si Ronald, bahari ng ginamit para tanggalin ang tinatawag nilang labok o lupang galing sa bundok na dala ng baha. Ang alis ng pangtaboy ng labok, baha din. Pero pagka kung na talaga, lilinisin mo na, tubig na gripo may sabon. Ang bahay ng senior citizen na si Yolanda, itinaas na kaya't hindi inabot ng baha ang mga paninda. Pero mo hanggang dito mo sa loob ng bahay, hindi nagagawa to. O, lulusong ka pag may nakikita kang gamit na lulubogin, tataas mo. Oh. Sa ngayon, hanggang tuhod pa rin ang baha sa pagitan ng Barangay Daungan at Barangay Almacen. Mahirap po baka masiraan po yung service po namin eh. Sa loob ng 3 linggong pagbaha, hindi nakapamasada ang tricycle driver na si Ronaldo. 2 araw namang hindi nakapasok sa trabaho ang kanyang kapatid. Talagang apektado po ma'am. Mga halos po 3 linggo, hindi po nakakapamasada sa panayang ulan. Palagi walang pasok. Bawi na po ma'am kahit pa paano. Kabilang sina Ronaldo at Emelinda sa higit 500,000 manggagawa sa Bataan na ayon sa provincial government ay hindi nakapagtrabaho dahil sa 3 linggong pag-ulan. Sa tala ng provincial government, 8,000 na residente ang lumikas. 70 barangay sa 8 bayan o lungsod ang binaha. Sa taya ng provincial government, aabot sa 50 million pesos ang pinsala sa agrikultura at 500 million pesos sa infrastruktura. 20 ang nasaktan at walang nasawi. Pinag-aaralan ng ipinanukala nilang 54 kilometers coastal defense system bilang solusyon sa pagbaha. Magko-construct ng dike, water pumping station, floodgates at water catchment o impounding na pwedeng pag-imbakan ng water supply. Bel, umupa na yung baha doon sa karamihan sa mga kalsadang binaha kahapon. Maliban na lamang po dito sa kalsadang ito na boundary ng Almacen at Daungan. Pero kumpara po kanina ay mas mababa na po yan at nadaraanan na ng mga tricycle. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.